Nagluto ako ng manok na may kalabasa at nilagyan ko ng malunggay. Galing ako ng palengke, bumili ako ng pansahog na ilalagay sa kalabasa. Kalahati lang yung iluluto ko ngayon, sa ibang araw na lang yung susunod. Fast forward na, i-ready ko na yung mga gagamitin ko sa pagluto. Gagamit tayo ng luya sa pag-isa para mawala yung lansa ng manok. Nakapagluto na rin ako neto dati, yung ginamit ko naman yung pecho. Gagamit din tayo ng kamatis pero optional lang yun, tapos isinalang ko na yung kawali para mapainit. Pag okay na, maglagay naman tayo ng kaunting mantika. Unahin lang muna natin igisa itong luya. Tapos yung sibuyas at bawang sabay na natin ilagay. Kapag nag-translucent na at luto na yung bawang, pwede na natin ilagay itong karne ng manok. Malasa kasi yung buto-buto ng manok, kaya ito lagi yung isa sa mga lagi kong binibili kapag gusto kong magluto ng may sabaw. Igisa lang muna natin sa luya para mawala yung lansa niya. At saka manuot yung lasa ng luya dun sa karne ng manok. Takpan muna natin, balikan na lang natin after ng ilang minuto. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, baka pwede mo naman paki-like and share para dumami makapanood. Para lalong mawala yung lansa dun sa karne, ganyan yung ginagawa ko, ginigisa ko ng maigi sa luya. After kung mahalo, tsaka ko naman nilagay yung kamatis at tsaka yung siling panigang. Shoutout nga pala sa mga bagong followers at sa mga nakapollow sa akin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi na muna akong naglalagay ng tubig, igigisa ko lang pa yan sa kamatis. Pag malambot na yung kamatis, durugin naman natin para lalong lumabas yung lasa at yung katas niya. Kung hindi nyo type na maglagay ng kamatis, pwede rin naman, optional lang yan. Nilagyan ko na rin ng kaunting patis para malalong magkaroon ng lasa. Sunod naman itong powder na paminta. Kung nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video, baka pwede mo naman i-comment kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Haluan lang natin para mag-mix lahat yung mga inilagay natin, tsaka tayo maglagay ng tubig. Pagdating naman sa paglagay, depende na lang sa inyo gaano kadami yung ilalagay ninyo. Since dalawa lang naman kami kakain, kaya sakto lang yung inilagay kong tubig. Tsaka uli natin takpan para palambutin ang gusto yung karne. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Luto na yung karne, kaya pwede na natin ilagay tong kalabasa. Kung di mo pa na-try yung ganitong luto sa kalabasa at chicken, siguradong magugustuhan ninyo. Perfect din ito lalo na sa malamig na panahon. Masarap umigop ng sabaw. Luto na rin yung karne, kaya yung kalabasa na lang yung palalambutin natin, kaya takpan muna natin kahit ilang minuto lang. After nga ng ilang minuto, heto na nga at luto na yung ating kalabasa. Maganda yung kalabasa, sariwa kasi, bagong pitas kasi yung binigay sa amin. Ilagay na natin yung dahon ng malunggay. Pwede rin kayong palang maglagay dito ng dahon ng sili kung gusto ninyo. Continuous lang tayo sa paghalo para madaling maluto yung dahon ng malunggay. Kaya kung mahilig sa may sabaw yung mga anak ninyo, subukan ninyo ito, siguradong magugustuhan nila at masustansya pa. Konting patis na nga lang yung inilagay ko at pagtikim ko, sakto na yung alat. Kaya patis yung ginamit ko para malinamnam yung sabaw niya. Tapos pinainin ko na lang ito ng ilang minuto. After nga ng ilang minuto, heto na nga at hinango ko na at naglagay lang ako sa lagayan. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung niluto. Paano mga lods, kain na muna tayo.